Ako ay isang propesor ng medisina mula sa isa sa pinakaprestihiyosong institusyon ng medisina sa Europa, ngunit isang gabi lang sa emergency room sa Maynila ang bumagsak sa aking pagmamataas at pagkakamaling pagtingin. Nagring ang telepono bandang 2:00 ng madaling araw. Ang coordinator ng fakultad ay nagsalita na may nanginginig na tinig, sinabing ang kasama naming propesor ay nadulas sa hagdan, bali ang bukong-bukong, at labis na nasasaktan halos mawalan ng malay. Sa sandaling iyon, nanlamig ang aking puso dahil ang pinakakinatatakutan ko ay nagkatotoo. Hindi sa Berlin, hindi sa Stockholm, kundi sa Pilipinas, isang bansa na bago kami umalis, naniniwala ako na angkop lamang para sa paglalakbay at hindi isang lugar kung saan ko ipagkakatiwala ang buhay ng sinuman. Gayunpaman, sa iisang gabi na iyon, bawat minuto na nakita ko, narinig at naramdaman ay unti-unting winasak ang mga lumang paniniwala na aking binuo sa buong buhay ko at pinilit akong tanggapin ang pinakamasakit na katotohanan. Minsan, ang pinakaluma ay hindi ang bansang minamaliit natin, kundi ang ating mga mata na puno ng pagtatangi. Dati, naniniwala ako na ang gabing iyon sa Maynila ang sumira sa aking pagmamataas sa magdamag. Ngunit kapag tapat akong lumingon, alam kong hindi nagsimula ang lahat sa emergency room. Nagsimula ito nang magsimulang tingnan ng aking anak na babae ang Pilipinas na may mga matang hindi ko maintindihan at ang mas masahol pa ay hindi ko kailanman sinubukang intindihin. Si Lena, 17 taong gulang noon, ay nasa edad kung saan kami, bilang mga ina, ay madalas magkamaling isipin na ang interes ng aming mga anak ay nagbabago ayon sa uso bawat linggo. Ngayong buwan ay maaaring mahumaling sa kulturang Koreano, sa susunod na buwan ay maaaring mahilig sa sining ng Hapon o baka pumili lang ng isang bansa para mangarap dahil maganda ang mga larawan sa internet. Ngunit ang Pilipinas ay hindi ganoon para sa kanya. Hindi ito bigla ang pumasok sa buhay ng aking anak na babae. Dahan-dahan itong pumasok, tahimik at matatag, na parang may ugat na lumalaki sa loob niya nang hindi ko napapansin. Nagsimula ito sa mga kantang Filipino na hindi ko maintindihan, sinundan ng mga teleserye na pinapanood niya na may mga subtitle. Pagkatapos ay naging pagkaing Filipino na sinisikap niyang lutuin sa aming kusina ng buong puso. Isang araw, umuwi ako at naamoy ang tanglad, luya, at kalamansi na lumulutang sa hangin. Tumayo ako at pinanood ang aking nag-iisang anak na babae na buong pagmamalaking naghahalo sa kaldero na parang natuklasan niya ang isang bagong mundo. Nagsalita siya tungkol sa Maynila, tungkol sa Cebu, tungkol sa mga simbahan, tungkol sa mga palengke sa gabi, tungkol sa mga taong madaling ngumiti at malambing magsalita. Tumango ako bilang paggalang, ngunit sa loob ko, inilagay ko ang lahat sa iisang kategorya, ang pagkahumaling ng isang dalagitang madaling lumipas. Ngunit hindi lang gusto ni Lena. Nagsimula siyang matuto ng Filipino mula sa mga maiikling video, nagsimulang magsanay ng pagbigkas ng mga pangalan ng lugar, nagsimulang makipag-usap sa mga kaibigang Pilipino online, nagsimulang magbasa ng kasaysayan at relihiyon sa paraang bihira sa mga bata sa kanyang edad. Minsan, tinanong niya ako kung bakit maraming taga-Europa ang tumitingin sa Timog Silangang Asya na parang laging may distansya. Noon, sinagot ko ng mabilis na dahil malaki ang pagkakaiba sa mga pamantayan ng sistema ng pampublikong kalusugan, kaligtasan, at pampublikong institusyon. Nagsalita ako na may tono ng isang taong naniniwalang nagbibigay ng makatuwirang paliwanag. Gayong sa totoo lang, isinasama ko lang ang aking matagal ng pagtatangi sa lengguwahe ng akademya para magmukha itong marangal. Sumiklab ang lahat isang hapon ng maagang taglagas. Pumasok si Lena sa bahay na namumula ang mukha sa tuwa. Bago pa niya matanggal ang kanyang bag, halos hindi na siya nakabuo ng buong pangungusap. Sinabing ipapahayag ng paaralan ang taunang proyekto ng pag-aaral sa ibang bansa at ngayong taon, kasama ang Pilipinas sa listahan ng mga destinasyon. Inangat ko ang aking ulo mula sa mga dokumento sa trabaho at tiningnan siya na hindi makapaniwala bago lumabas ang unang tanong ng hindi pinag-iisipan. Bakit Pilipinas? Ang tanong na iyon ay mukhang simple, ngunit sa loob nito, puno ito ng bigat ng paghuhusga. Naaalala ko na nakatayo si Lena sa harap ko, tuwid ang tindig, at ipinaliwanag na may tinig na sinisikap maging kalmado na maraming estudyante ang gustong pumunta doon dahil hindi ito katulad ng mga lungsod sa Europa na paulit-ulit nilang nakikita sa mga aklat.
Gusto nilang makita ang isang lipunan na mabilis gumalaw ngunit napapanatili pa rin ang mga ugat ng kultura nito. Gusto nilang matuto tungkol sa kasaysayan, relihiyon, mga lungsod, sistema ng transportasyon, pagkain, at totoong buhay ng mga tao, hindi lang para magpakuha ng litrato sa isang lumang simbahan sa isa pang lungsod. Tahimik akong nakinig, ngunit habang mas nakikinig ako, mas nararamdaman ko na parang may bumigat sa loob ko. Sa isip ko noon, ang Pilipinas ay hindi isang bansa para sa malalim na pag-aaral, kundi isang destinasyon lang ng turista, isang lugar para sa bakasyon, isang lugar na maganda, masaya, at kakaiba. Ngunit hindi isang lugar kung saan ko papayagan ang aking anak na babae na manatili ng ilang araw nang walang pag-aalala, lalo na bilang isang doktor. Nagtatrabaho ako sa gitna ng isang sistema na gusto naming tawagin bilang isa sa pinakamataas na pamantayan sa mundo. Nakita ko ang mga kagamitan, ang mga laboratorio, ang istruktura ng pamamahala, ang pananaliksik, ang kalubhaan ng klinika araw-araw, hanggang sa unti-unti kong nakuha ang paniniwala na ang isang mapagkakatiwalaang mundo ay may anyo ng kanlurang Europa at ang natitirang bahagi ng mundo ay kailangang pagdudahan muna. Nagsimula akong magtanong kay Lena na may tono na parang nag-aalala, ngunit sa totoo lang, halos lahat ay may intensyong pilitin siyang umurong. Kung may mangyari sa kanyang aksidente, kung kailangan niyang pumunta sa ospital hating gabi, kung may problema sa wika, sino ang mananagot? Kung ang sistema ay hindi tulad ng ipinapahayag ng tourist brochure, kung ang pagkain ay hindi malinis, kung ang tubig ay hindi maayos, kung ang trapiko ay nagdulot ng emergency, pinutol ko siya ng mga tanong na parang isang abogado na nagtatanong sa testigo sa korte. Hindi ako nagtatanong para makarinig ng sagot, kundi nagtatanong para kumpirmahin sa aking sarili na ang aking takot ay may sapat na dahilan. Hindi umiyak si Lena, hindi siya nagalit. Binuksan lang niya ang kanyang computer, hinanap ang impormasyon na inihanda niya at inilipat ang screen sa akin. May impormasyon mula sa iba't ibang website, mga artikulo tungkol sa medical tourism, mga pribado at pampublikong sistema ng Ospital ng Pilipinas, impormasyon tungkol sa infrastruktura sa Maynila, at mga komento mula sa mga nakaraang estudyante na nakapunta na sa Asya. Tahimik siyang nagsalita, "Inay, tinuruan mo ako na laging tingnan ang impormasyon bago magdesisyon, ngunit ngayon, nagdedesisyon ka na bago tingnan ang impormasyon." Naaalala ko na tumahimik ako ng isang segundo, hindi dahil nahikayat ako, kundi dahil pakiramdam ko ay may ipinapakita sa akin ang isang 17 taong gulang na hindi ko gustong makita sa aking sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal ang katahimikan na iyon. Isinagawa ko ang aking mahigit 20 taon na karanasan sa propesyon ng medisina, ang aking posisyong pang-akademiko, ang reputasyon ng institusyon, at ang aking mga karapatan bilang isang ina, at pinagsama ang lahat upang maging isang mataas na pader. Sinabi ko sa kanya na ang mga numero sa internet ay hindi kumakatawan sa katotohanan. Sinabi ko na ang mga panganib sa medikal ay hindi isang bagay na dapat ipagsapalaran ang hinaharap ng isang anak. Sinabi ko na kapag ang isang tao ay nabuhay sa isang sistema ng mataas na antas, makikita niya mismo kung ano ang totoo at kung ano ang ilusyon. Lahat ng iyon ay parang makatuwiran, ngunit ang totoo ay nagsasalita ako mula sa purong takot. At dahil ako ay isang taong may kaalaman, mas mapanganib ang aking takot. Nagsagawa ito ng pagkukunwari bilang pagiging maingat ng walang kamalian. Ilang linggo pagkatapos, ipinahayag ng paaralan ang resulta ng pagboto ng mga estudyante. Ang Pilipinas ang nanalo ng malaki. Naaalala ko pa ang pakiramdam sa aking dibdib noon. Hindi lang ito kawalang kasiyahan, kundi ang pakiramdam na ang mundo na pamilyar sa akin ay hinahamon ng mga kabataan na ayaw maniwala sa lumang hierarchical order. Ang mga batang iyon ay hindi tumitingin sa mundo sa pamamagitan ng isang sentral na punto tulad ng itinuro sa henerasyon ko. Hindi nila iniisip na ang labas ng Europa ay automatikong nangangahulugang mas mababa. At iyon ang dahilan kung bakit mas naramdaman ko na wala akong kontrol. Sa huli, nagpasya akong gawin ang sa tingin ko noon ay ang pinakamakatuwirang pagpipilian. Sasama ako. Kung hindi ko mapigilan ang aking anak, babantayan ko siya ng personal. Ipinaalam ko sa paaralan na handa akong sumama bilang isang kasamang magulang ng fakultad at makakatulong din sa pag-aalaga kung may problema sa kalusugan. Labis na natuwa ang punong guro.
Marahil ay inisip niya na ang pagkakaroon ng isang propesor ng medisina sa fakultad ay isang mahusay na garantiya. Ngunit ako lamang ang nakakaalam na ang tunay na motibasyon ay hindi kooperasyon, kundi pag-iingat. Hindi ako naglalakbay upang maging bukas ang isip. Naglalakbay ako kasama ang pagtatangi na handa ng ilabas sa bag. Bago ang araw ng paglalakbay, nagsimula akong maghanda na parang pupunta ako sa isang mapanganib na lugar. Sinuri ko ang bawat detalye ng aking travel insurance. Isinulat ang mga numero ng emergency contact ng embahada. Itinala ang mga pangalan ng mga dayuhang ospital na sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan. Naghanda ng sobrang gamot sa aking daladalang bag at nagsulat ng mahabang listahan ng mga ipinagbabawal kay Lena na parang isang legal na kontrata. Huwag kumain ng basta-basta, huwag humiwalay sa grupo, huwag maging pabaya sa lagay ng panahon, huwag magtiwala sa isang lugar dahil lang sa maganda ito tingnan. Tiningnan ako ni Lena na may pagod at awa sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nakipagtalo. Tahimik lang siyang nakinig, na parang alam na alam niya na noon, hindi ako lumalaban sa kanya, kundi lumalaban sa larawan ng mundo na binuo ko sa buong buhay ko at hindi pa handang pakawalan. Hindi ko alam na ang desisyong sumama sa paglalakbay na iyon ay hindi ang pagdala sa aking anak sa isang mapanganib na mundo tulad ng kinatatakutan ko, kundi ang pagdala sa aking sarili upang humarap sa katotohanan na matagal kong iniiwasan. At ang katotohanan iyon ay naghihintay sa akin sa Pilipinas ng tahimik, magalang at sapat na makapangyarihan upang sirain ang aking pagmamataas sa buong buhay sa isang gabi. Nang bumaba ang eroplano sa Maynila, inangat ko ang aking mga mata mula sa mga dokumento na binabasa ko at tumingin sa labas ng bintana patungo sa dagat ng mga ilaw na unti-unting lumalawak sa ibaba. Ang buong lungsod ay kumikinang na, parang isang higanteng circuit board. Ang mga expressway ay naglalagos na parang mga ugat ng isang nilalang na ayaw pang matulog. Marami na akong nakitang malalaking lungsod, kabilang ang Berlin, Vienna, Stockholm, Zurich. Ang mga lungsod na iyon ay nagbibigay ng pakiramdam ng katatagan, kaayusan, kahinahunan, at predictability. Ngunit ang Maynila sa sandaling iyon ay may ibang uri ng enerhiya. Hindi ito static, hindi ito tahimik, hindi ito nagsisikap na maging marangal sa paraang Europeo. Gayunpaman, kumikinang ito na may kakaibang sigla, na parang isang tunay na humihinga na metropolis. Itinago ko ang pakiramdam na iyon ng tahimik, hindi ko pinayagan na lumago ito bilang paghanga dahil hindi pa ako handang tanggapin na ang unang larawan na nakita ko ay hindi tumutugma sa mundong pinaniwalaan ko sa loob ng ilang dekada. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, kaagad akong binalot ng mainit at mahalumigmig na hangin ng Maynila. Lubos itong naiiba sa malamig at tuyong hangin na kinasanayan ko sa Europa. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay hindi nagbigay ng magulong pakiramdam na inakala kong makikita ko. Lahat ay malapad, maliwanag, malinis at maayos ang daloy. Ang mga pasahero mula sa iba't ibang bansa ay lumipat ayon sa mga karatula nang walang abala. Ang mga staff sa iba't ibang punto ay nagsalita ng magalang, may mahinang boses ngunit tumpak, walang tensyon, walang kaguluhan, walang magulong larawan na inihanda ng aking pagtatangi na ilabas sa sandaling dumating ako. Naglakad si Lena sa tabi ko na may kumikinang na mga mata. Tumitingin siya sa kaliwa at kanan na parang pumapasok sa isang lugar na matagal nang nasa kanyang imahinasyon. Habang ang ibang mga estudyante sa grupo ay nagsimulang kumuha ng mga larawan at video, nagtatawanan sa mga karatula sa Filipino na minsan ay naiintindihan nila, minsan ay hindi. Patuloy kong kinaladkad ang aking bag pasulong ng mas matatag kaysa sa iba dahil ayaw kong mawala ako sa kagalakang iyon. Sinabi ko sa aking sarili na ang airport ay isa lamang panlabas na anyo na ipinapakita ng estado sa mga dayuhan. Ang mas mahalaga ay ang tunay na sistema kapag may hindi inaasahang sitwasyon at hindi pa ito napapatunayan. Habang nakasakay sa bus papasok sa lungsod, tahimik akong tumingin sa labas ng bintana. Ang unang nakapukaw sa aking mata ay hindi ang kaguluhan, kundi ang makapal na populasyon na may direksyon. Mayroong malalaking istruktura ng modernong lungsod, matataas na gusali na nakahanay ng matatag, mga multi-level na expressway na nagsasalubungan, ang tren na tumatakbo sa itaas ng kalsada na parang lumulutang sa isa pang antas ng buhay ng lungsod. Kasabay nito, mayroon pa ring mga simbahan,
na may ginintuang bubong na nakatago sa gitna ng mga gusali ng opisina, mga nakasabit na bulaklak sa mga daanan na puno ng tao, maliliit na kainan na may mainit na ilaw na lumalabas mula sa loob. Hindi sinisikap ng Maynila na maging isang lungsod sa kanluran. Hindi nito tinatanggihan ang sarili nitong pundasyon para lamang magmukhang moderno sa mata ng sinuman. Ngunit parang tahimik itong nagsasabi na ang modernidad at sinaunang kultura ay maaaring magkasama nang hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Galit ako sa sarili ko na nagsisimula akong makita iyon dahil nakakabagabag ito sa akin. Ang pagtatangi ay magiging matatag lamang kung ang mundo sa labas ay patuloy na nagkukumpirma dito. Ngunit kapag ang katotohanan ay nagsisimula ng magkaroon ng mga detalye na hindi tumutugma sa lumang balangkas, ang isip ng tao ay magsisimulang magyanig kahit na hindi pa ito tumatanggap. Ang hotel na tinutuluyan ng grupo ay hindi kalayuan sa sentro ng lungsod. Sa paligid ay may mga mall, istasyon ng LRT, MRT, mga restaurant, at mga kalsada na puno pa rin ng tao kahit gabi na. Napansin ko na ang lahat ng staff ng hotel ay magalang na halos likas na. Hindi ito ang matigas na paggalang na sumusunod sa isang manual ng serbisyo, kundi isang lambing na nakapaloob sa paraan ng kanilang pagsasalita, pagngiti, at pakikinig sa bawat panauhin. Bawat isa ay inasikaso ng tahimik at ng walang pagmamadali, kahit na maraming turista sa labi. Ayaw kong tanggapin na naramdaman ko ang kaunting pagpapahinga. Kinagabihan, pagkatapos ayusin ang mga bagahe, ipinahayag ng guro ng grupo na may maikling oras ang mga estudyante upang maglakad-lakad sa malapit sa hotel sa ilalim ng pangangasiwa ng grupo. Kaagad akong tiningnan ni Lena. Puno ng pakiusap ang kanyang mga mata na hindi na kailangang sabihin. Gusto kong tumanggi ayon sa aking instinct, ngunit nang tumingin ako sa labas ng mataas na bintana at nakita ang kalsada sa ibaba na may mga pamilya, magkasintahan, manggagawa, turista at matatanda na natural na magkakasama. Wala akong sapat na matibay na dahilan upang mahigpit na pigilan siya. Kaya pinayagan ko, ngunit pinakiusapan ko siyang magpadala ng mensahe paminsan-minsan na parang ang maliit na kontrol na iyon ay makakatulong sa akin na hindi ganap na mawala ang aking autoridad sa isip. Habang ang mga bata ay nag-explore ng lungsod sa kanilang mga mata, ako ay nakaupo sa isang maliit na cafe ng hotel kasama ang 2 o 3 iba pang magulang at si Guro Martin Keller, isa sa mga guro na kasama sa paglalakbay. Siya ay may magandang disposisyon, mas bukas ang isip kaysa sa akin. Ngumiti si Martin habang pinapanood ang mga taong dumadaan sa salaming bintana ng cafe at tahimik na nagsalita. Minsan, kailangan nating tanggapin na ang isang tunay na may buhay na lungsod ay hindi laging kamukha ng mga lungsod na itinuro sa atin na hangaan. Hindi ako sumagot kaagad. Inangat ko lang ang aking tasa ng tsaa at hinayaan ang mga salitang iyon na lumutang sa hangin dahil alam kong kung sasagutin ko ng tapat, kailangan kong tanggapin ang isang bagay na hindi pa ako handang harapin. Bumalik si Lena kasama ang kanyang mga kaibigan pagkalipas ng halos 1 oras. Bahagyang namumula ang kanyang pisngi mula sa mainit na panahon at kagalakan. Hindi siya tumigil sa pagsasalita tungkol sa maliliit na tindahan sa gilid ng kalsada, ang milk tea na hindi katulad ng sa Europa. Ang tindera nang umiti sa kanya nang subukan niyang magsalita ng basag na Filipino at ang staff sa istasyon ng tren na tumulong sa kanya sa Ingles ng mahinahon. Nagdagdagan ang mga ibang estudyante. May nagsalita tungkol sa kalinisan ng mga daanan. May humanga na ang lungsod ay maraming tao ngunit hindi nagbibigay ng pakiramdam ng banta. May nagustuhan na ang lahat ay bukas hanggang gabi at may buhay pa rin kahit matagal nang lumubog ang araw. Nakinig ako sa lahat ng iyon na parang nakikinig sa kwento mula sa ibang mundo. Isang mundo na mas magaan kaysa sa mundo sa aking ulo. Isang mundo na hindi nagsimula sa pagdududa. Isang mundo na handang magulat sa mga magagandang bagay nang hindi na kailangang humanap ng ebidensya para pabulaanan muna. Ngunit sa loob ko, may isa pang tinig. Isang tinig na maingat. Isang tinig na ayaw magpahintulot sa panandaliang kagandahan na ilayo ako. Pinaalalahanan nito ako na ang isang lungsod na mukhang friendly sa gabi ay maaring laging magbago ng mukha kapag may emergency. Ang kultura ng serbisyo ay maaring maganda hanggat walang sinuman ang tunay na nasasaktan, walang bumabagsak, walang nangangailangan ng mabilis, tumpak at mapagkakatiwala ang sistema. Nananatili akong nakakapit sa ideyang iyon dahil ito ang aking huling tanggulan.
Kung pakakawalan ko ito, marahil ay kailangan kong tanggapin na hindi lahat ng pagiging superior na pinaniwalaan ko ay totoo. Kinabukasan, nagsimulang lumalim ang programa ng grupo. Ang mga estudyante ay bibisitahin ang maraming mahahalagang lugar sa Maynila. Napansin ko na lahat ay maagang nagising ng hindi kapani-paniwala. Walang nagreklamo tungkol sa panahon, walang nagreklamo tungkol sa oras. Sa kabaligtaran, sila ay nasasabik sa lahat. Kahit ang pagsakay sa bus patungo sa unang destinasyon ay naging walang katapusang pag-uusap tungkol sa mga karatula sa Filipino, mga gusali sa gilid ng kalsada, mga taong may iba't ibang damit, at ang ritmo ng buhay ng lungsod na tila mabilis ngunit hindi magulo. Nagsimula akong tingnan ng Maynila ng mas detalyado, hindi ng bukas ang puso, kundi ng may pagdududa na parang isang siyentipiko na sinusuri ang sarili niyang hypothesis. Nakita ko ang maraming tao na gumagalaw sa mga pampublikong espasyo nang hindi nagkakagulo. Nakita ko ang mga pila na hindi mahigpit na parang walang emosyon, ngunit may paggalang na nakapaloob. Nakita ko ang mga security guard na nakatayo sa iba't ibang punto nang hindi nagpapahirap sa kapaligiran. Nakita ko ang mga ina na may kargang sanggol, mga monghe na tahimik na dumadaan, mga kabataan na nakamodernong damit ngunit may paggalang sa mga matatanda. Nakita ko ang isang lungsod na tila magulo kung titingnan sa ibabaw, ngunit kapag mas matagal mong tiningnan makikita mo na may sarili itong lohika. Iyon ang dahilan kung bakit mas nakakabagabag ito sa akin, dahil nagsisimula akong malaman na hindi lang ang Pilipinas ang aking inoobserbahan. Inoobserbahan ko ang mga basag sa sarili kong pag-iisip. Kinagabihan, nang bumalik ang lahat sa kanilang mga silid, umupo ako mag-isa sa tabi ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw mula sa kalsada at mga riles ng LRT, MRT na tumatawid sa lungsod na parang kumikinang na mga ugat sa katawan ng isang higante. Dapat na akong matulog dahil marami pa akong programa kinabukasan ngunit hindi ako mapakali. Naaalala ko ang mga salita ni Lena, ang tiwala sa sarili ng mga bata, ang paggalang at lambing ng mga staff ng hotel at ang kaayusan na ayaw kong bigyan ng tamang pangalan. Parang may bumubulong sa katahimikan na baka ang pinaniniwalaan ko ay hindi kumpleto. Hindi ko nagustuhan ang tinig na iyon. Kinuha ko ang itinerary at tiningnan muli. Sinundan ang listahan ng mga lugar, oras ng pagpupulong at paglilipat ng grupo. At ang aking isip ay automatikong bumalik sa dating mode. Naisip ko ang mga panganib ng matataas na hagdan, madulas na sahig, init, pagkapagod, aksidente mula sa kapabayaan sa loob lamang ng isang segundo. Ito ang paraan na ginamit ko upang protektahan ang aking sarili. Kung sapat pa akong maingat, hindi ko pa kailangang tanggapin ang posibilidad na ang bansang ito ay maaaring mas mahusay kaysa sa inakala ko. Bago patayin ang ilaw, nagpadala ako ng text kay Lena na nasa kabilang silid. Tinanong lang kung tulog na siya. Sumagot siya, "Hindi pa po, inay. Ang ganda po ng Maynila." Tiningnan ko ang pangungusap na iyon ng matagal bago nag-type ng sagot, "Matulog ka na. Maaga tayo bukas." Ibinaba ko ang telepono at isinandal ang ulo sa likod ng upuan. Sa labas, hindi pa tulog ang lungsod at sa kaibuturan ng aking puso, mayroon ding hindi pa tulog. Ito ay isang pag-aalala na mahirap ipaliwanag, parang instinct ng isang taong alam na ang buhay ay maglalagay ng isang pagsubok sa harap niya at ang pagsubok na iyon ay hindi magtatanong kung naniniwala ako o handa ako. Darating ito kapag dumating. At kapag dumating ang oras na iyon, wala akong ibang pagpipilian kundi harapin ang katotohanan ng direkta. Hindi ko alam na kinabukasan, ang katotohanan iyon ay kakatok sa pinto ng aking silid bandang 2:00 ng madaling araw, kasama ang tunog ng telepono na magbabago sa lahat magpakailanman. Kagigising ko pa lang nang magring ang telepono sa aking silid. Ang dilim sa silid ay kasing tindi pa rin, ngunit may isang bagay sa tawag na iyon ang nagpakilala sa akin kaagad na hindi ito maliit na bagay. Kinuha ko ang telepono nang hindi na halos tumitingin sa screen. Ang tinig sa kabilang linya ay ang guro ng grupo. Nanginginig ang kanyang tinig halos maputol. Nagsalita siya ng mabilis at hindi makahinga. "Martin, nadulas sa hagdan. Baka bali ang bukong-bukong niya." Hindi siya makabangon. Sa sandaling iyon, parang hinila ang aking katawan mula sa antok sa loob ng isang segundo. Ang aking puso ay mabilis na tumibok na malinaw kong naririnig sa aking tainga. Bumangon ako mula sa kama halos kaagad. Kinuha ang isang manipis na suot at binuksan ang pinto patungo sa tahimik na pasilyo. Ang mainit na ilaw ng hotel na kaninang hapon ay mukhang malambot,
Ngayon ay nagpapamukha sa lahat na maputla at tensyonado. Mabilis na tumama ang tunog ng aking mga yapak sa karpet ng pasilyo. Ilang silid ang nagsimulang bumukas. Ilang estudyante ang sumilip na may gulat na mukha. Nang lumiko kami patungo sa hagdan ng emergency, nakita ko ang isang maliit na grupo ng mga tao na nakapalibot. Nakaupo si Martin na nakasandal sa dingding, maputla ang mukha. Maliliit na butil ng pawis ang nakakapit sa kanyang noo, kahit na malamig ang hangin sa loob ng gusali. Ang kanyang kanang binti ay nakatuwid pasulong sa isang anggulo na hindi natural tingnan. Agad akong yumuko habang ang aking profesional na instinct ang kumontrol sa lahat sa halip na gulat. Nakita ko ang bukong-bukong na mabilis na namaga. Ang balat sa bahaging iyon ay matigas at nagsisimulang magbago ng kulay. Ang mga litid at linya ng buto ay nabali, kaya hindi na kailangan pang maging isang orthopedic surgeon para malaman na hindi ito isang simpleng pilay ng bukong-bukong. Nang hipuin ko ng bahagya upang tingnan ang posisyon ng pinsala, huminga ng malalim si Martin. Ang kanyang mukha ay naging baluktot sa sakit kaya kailangan kong huminto agad. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na sumalakay ang maraming ideya na parang umuungal sa aking ulo. Ito ang kinatatakutan ko sa simulat sa pool. Hindi ang maingay na kalye, hindi ang mga restoran, hindi ang kakaibang kultura, kundi ang tunay na emergency, hating gabi. Sa bansang hindi ko alam ang sistema, sa syudad na hindi ako lumaki, sa wikang hindi ko matatas, at sa sitwasyong bawat minuto ay mahalaga para sa paggaling ng isang tao. Inilarawan ko ang mga masasamang pangyayari sa iba't ibang paraan, ngunit nang mangyari ito sa totoo, ang takot ay mas matalas kaysa sa imahinasyon. Hindi na ito isang teoretikal na takot. Ito ay isang responsibilidad na may isang taong tunay na nasasaktan na nakahiga sa harap ko. Tumawag ng ambulansya ngayon. Nagsalita ako na may mas matatag na tinig kaysa sa nararamdaman ko sa loob. Mabilis na tumango ang guro. Marahil ay nai-report na niya sa hotel dahil pagkalipas ng ilang segundo, 2 receptionist ang mabilis na dumating. Ang isa sa kanila ay lumuhod malapit sa amin habang pinanatili ang isang magalang na distansya. Nagsalita siya ng malinaw at kalmado na Ingles na nakakagulat. Na-report na po namin sa emergency services. Darating po sila sa loob ng ilang minuto. Pakiusap po, bigyan po ng daan ang mga staff para madaling makarating sa pasyente. Ilang minuto, ang mga salitang ito ang nagpatayo sa akin at nagpatitig sa kanya. Sa loob ko puno pa rin ako ng pagdududa. Mabilis ba talaga? Mayroon ba talagang kagamitan ang sasakyan? Mayroon ba talagang makakapag-communicate ng maayos sa medikal? Ginawa kong suporta ang aking panyapak sa leeg para pansamantalang suportahan ang paa ni Martin upang hindi ito masyadong gumalaw. Sa gitna nito, isang estudyante ang nanginginig na nagtanong, "Ayos lang po ba siya?" Sumagot ako ng maikli, "Hindi pa natin alam sigurado, ngunit kailangan siyang dalhin sa ospital sa lalong madaling panahon." Sinubukan kong gawing matatag ang aking boses, ngunit sa loob ko, puno ako ng mga alaala ng mga emergency system na nakita ko sa Europa. Mga nakabinbing tawag, phone assessment, pagkaantala, mahabang screening, mga ambulansya na hindi dumarating agad, mga pasyente na kailangang maghintay ng matagal bago ilipat. Lahat ng mga larawang iyon ay mas nagpatigas sa akin. At saka, tumunog ang sirena mula sa ibaba. Talagang nagulat ako, mas mabilis ito kaysa sa inihanda ko ang aking sarili. Maayos na binuksan ng mga staff ng hotel ang daan. Sa loob ng maikling panahon, 2 emergency staff ang dumating. Naka-uniforme sila, mabilis kumilos ngunit hindi nagmamadali. Walang nagsalita ng malakas, walang senyales ng pagkabigla. Agad nilang tinasa ang sitwasyon. Isa ang lumuhod sa paanan ni Martin, ang isa naman ay naghanda ng kagamitan mula sa isang compact na bag na kanyang dala. Bago pa ako makapagpaliwanag ng mahaba, ang staff na iyon ay bumaling sa akin at nagtanong sa Ingles na malinaw na nakakagulat. "May allergy po ba ang pasyente sa gamot? Mayroon po ba siyang anumang sakit na dapat naming malaman ngayon?" Ang tanong na iyon ay masyadong tumpak. Ang kanyang boses ay hindi nagmamadali, ngunit may isang profesional na order. Mabilis kong sinagot ang kinakailangang impormasyon at sinabi na ako ay isang doktor mula sa Alemanya. Magalang siyang tumango. Walang senyales ng pag-aalinlangan, walang pagkailang na nasa harap siya ng isang tao mula sa isang nangungunang institusyon. Wala ring intensyong patunayan ng anuman. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho ng tumpak, matatag, tulad ng isang taong nakaranas na ng ganitong sitwasyon ng maraming beses. Sinuri nila ang pulso,
Tiningnan ang sirkulasyon ng dugo sa paanan, sinuri ang pakiramdam at paggalaw ng mabilis. Pagkatapos, gumamit sila ng malambot na splint at suporta upang maingat na ayusin ang bukong-bukong. Bawat paghipo ay sinisikap na bawasan ang sakit ni Martin hanggat maaari. Tahimik kong pinanood ang kanilang mga kamay na gumagawa. At doon nagsimula ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kakaibang pakiramdam na iyon ay hindi ganap na ginhawa, ngunit ito ang unang basag sa aking kumpiyansa sa aking dating pagtatangi. Kinamumuhian kong tanggapin ito, ngunit ang emergency team sa harap ko ay ginagawa ang lahat ng napakahusay na hindi ko na sila kayang hamakin. Dadalhin namin siya sa Philippine General Hospital. Handa na ang team para sa kaso, sabi ng staff pagkatapos makatanggap ng impormasyon mula sa radyo. Kalmado ang kanyang boses na parang nagpapaliwanag ng pinakakaraniwang proseso sa mundo. Philippine General Hospital. Alam ko ang pangalan na iyon mula sa mga academic journal at ilang ulat ng kumperensya. Nakita ko na ito, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na konektado ito sa salitang mapagkakatiwalaan sa emergency ng seryoso. Ang lahat ng aking kaalaman bago nito ay parang mga tuyong impormasyon lamang na walang emosyonal na bigat hanggang sa gabing ito. Ang paglilipat kay Martin sa stretcher ay maayos at organisado. Nakipag-ugnayan ng mga staff sa mga staff ng hotel na tumulong sa pagbubukas ng daan, pag-aalaga sa mga estudyante upang hindi magulantang, at paghanda ng elevator para bumaba sa ground floor. Ang lahat ay gumawa na parang alam na nila ang ritmo ng bawat isa. Walang nagsalita ng sobra, walang kaguluhan tulad ng inakala ko. Sumunod ako kasama ang guro ng grupo at narinig ko ang ilang estudyante na tahimik na nagdadasal sa likuran. Ang larawang iyon ay nagpaliit sa aking puso. Pinaalalahanan nito ako na hindi lang ang aking personal na takot ang aking dala, kundi ang mga mata ng 12-12 bata na tinitingnan ang mundong ito sa pamamagitan ng mangyayari sa gabing ito. Sa loob ng ambulansya, malinis ito, halos walang amoy. May mga kagamitan para sa pagsubaybay sa vital signs na handa ng gamitin. Maayos na inilatag ang iba't ibang kagamitan. Si Martin ay inayos ang binti upang hindi gumalaw at agad na ikinonekta sa basic monitoring. Habang umaalis ang ambulansya mula sa hotel, isang staff ang umupo sa tabi niya. Tinitingnan ang kanyang kondisyon at nagpapagaan ng loob paminsan-minsan. Ang isa naman ay nagpadala ng impormasyon ng maaga sa ospital na may maikli, tumpak at sistematikong tinig. Nakaupo ako doon na may mga kamay na mas malamig kaysa sa dapat. Isang ideya ang dahan-dahang lumutang mula sa katahimikan sa aking isip. Kung ito ang nakita ko bago pa man makarating sa ospital, ano kaya ang naghihintay sa unahan? Ang Maynila bandang 2:00 ng madaling araw sa labas ng bintana ng ambulansya ay hindi pa lubos na madilim. Ang lungsod na ito ay may sarili nitong hininga. Ang mga ilaw sa kalsada ay mahaba, may ilang sasakyan pa rin ang tumatakbo. May ilang convenience store pa rin ang maliwanag, may ilang grupo ng tao pa rin ang namumuhay ng normal. Ngunit sa loob ng maliit na ambulansya na ito, ang aking oras ay parang pinabagal. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nakapatong ng mahigpit sa aking kandungan at malinaw na napagtanto sa unang pagkakataon na ang gabing ito ay hindi lang isang gabi na nagdadala kami ng isang pasyente sa ospital. Maaaring ito ang gabi na ang buong mundo sa aking ulo ay magbabago ng anyo. At habang papalapit ang ambulansya sa ospital, lalo akong nakaramdam na parang dinadala ako sa dulo ng lahat ng aking dating paniniwala. Ang paniniwala na inakala kong matatag, matibay, at napatunayan sa buong buhay ko ay maaaring susubukin ng katotohanan sa isang gabi lang sa Maynila. Ang katotohanan na hindi sumisigaw, hindi nagpapayabang, hindi nagsisikap na talunin ako sa mga salita, ngunit dumarating ng tahimik, magalang at tumpak. Tulad ng mga kamay ng emergency team na kakatapos lang sumuporta sa pasyente sa sasakyan sa harap ng aking mga mata. Nang malinaw na lumitaw ang mga ilaw ng ospital sa harap ko, huminga ako ng malalim ng hindi sinasadya. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na lang ang kondisyon ni Martin ang aking kinatatakutan. Mas kinatatakutan ko ang sagot na maaaring ibigay sa akin ng gabing ito. Dahil kung ang sagot na iyon ay sumalungat sa pinaniniwalaan ko sa lahat ng oras, wala na akong matataguan. Nang lumiko ang ambulansya papasok sa Philippine General Hospital, PGA, inangat ko ang aking ulo at tiningnan ang maliwanag na gusali na nagliliwanag sa gitna ng gabi na may kakaibang pakiramdam na parang dumadaan ako sa isang invisible na pinto. Dahan-dahang humina ang tunog ng makina bago binuksan ang likod ng pinto
At ang una kong nakita ay hindi ang kaguluhan, hindi ang pagkaantala, hindi ang magulong pagtakbo ng maraming staff nang walang direksyon tulad ng inilarawan ng aking pagtatangi. Kundi isang team ng mga tauhan na handa na parang ang impormasyon ng pasyente ay dumating ilang minuto bago ang kanyang katawan. Agad nilang inasikaso ang pasyente ng tahimik at tumpak. Ang stretcher ay dahan-dahang inilabas mula sa sasakyan ng halos walang pagbangga. Ipinasa ng mga emergency staff ang impormasyon sa internal team na may maikli, tumpak at sistematikong salita. Walang paulit-ulit na salita, walang nagtanong ng hindi kinakailangan ng 2 beses, walang pag-aalinlangan sa mata ng sinuman. Sinundan ko ang stretcher papasok sa emergency room na may pakiramdam na parang hinihila ako sa isang eksena na hindi tumutugma sa pinaniniwalaan ko kailanman. Ang talagang nagpatigil sa akin ay ang kapaligiran ng emergency room. Maliwanag, malinis, at hindi kapani-paniwalang organisado. Ang sahig ay napakalinis na sumasalamin sa ilaw. Ang pasilyo ay hindi maingay kahit na may mga taong nagtatrabaho sa lahat ng oras. Ang mga pag-uusap ay nasa tamang antas. Ang mga kagamitan ay maayos na inilatag. Ang mga karatula ay malinaw. Ang lugar ng screening, lugar ng pagsusuri, lugar ng paghihintay, at lugar ng paglilipat ng pasyente ay malinaw na pinaghiwalay. Walang kapaligiran ng paghahanap buhay sa trabaho na inakala kong makikita ko sa isang ospital hating gabi sa isang bansa na hindi ko kailanman binigyan ng sapat na paggalang. Ang mas nakakabagabag sa akin ay automatiko akong nagsimulang maghambing sa aking mga karanasan sa Europa, ang ospital na pinagtatrabahuhan ko, ang ospital na pinaglilipatan ko ng mga pasyente, ang emergency room kung saan ang mga pasyente na may bali ay naghihintay ng matagal, at ang mga gabi na ang sistema, kahit na magaling sa teorya, ay humina ng malinaw kapag ang bilang ng mga pasyente ay napakarami. Alam kong walang sistema na perpekto, ngunit ang nakikita ko sa harap ko ay hindi ang larawan ng isang lugar na nahihirapan. Ito ay ang larawan ng isang sistema na gumagana ng may dignidad. Isang nurse ang lumapit upang magtanong tungkol sa aking relasyon sa pasyente sa malinaw na Ingles. Nakinig siya ng matamang, hindi nagmamadali, hindi nagpakita ng pagkabagot, at mabilis na inasikaso ang mga paunang dokumento bago sabihin na darating na ang orthopedic surgery team. Sinulyapan ko ang aking relo nang hindi sinasadya. Mula nang sagutin ko ang telepono hanggang ngayon, mas kaunting oras ang lumipas kaysa sa dapat sa ganitong uri ng emergency. Ang kaisipang iyon ang nagpakalma sa akin. Dahil nagsisimula itong hawakan ang katotohanan na ayaw kong tingnan ng direkta, na ang sistema na minsan kong minamaliit ay gumagawa ng isang bagay ng mas mabilis at mas maayos kaysa sa kinasanayan ko sa mundong pinupuri ko. Dumating ang orthopedic specialist sa maikling panahon. Siya ay isang lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang, nakasuot ng manipis na salamin, kalmado ang mukha ngunit matatalim ang mga mata at may malinaw na konsentrasyon. Ang pangalan sa kanyang lab coat ay Dr. Ramon Garcia. Magalang niya akong binati, nakatanggap ng maikling impormasyon mula sa emergency team at agad na binigyan ng pansin si Martin. Ang kanyang mga kilos ay walang sobra. Hindi niya sinubukang magpakita na magaling siya, hindi siya nagsalita ng sobra, ngunit bawat salita na lumabas ay may istruktura, may bigat, at nagpapaalam sa mga nasa paligid niya na alam niya ang ginagawa niya. Maingat niyang sinuri ang bukong-bukong ni Martin, inobserbahan ang deformation, tiningnan ang antas ng pamamaga, sinuri ang mga ugat at sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos, inangat niya ang kanyang ulo at malinaw na sinabi na kailangan agad siyang i-x-ray upang suriin ang posisyon ng buto at matukoy kung may kinalaman ito sa joint surface. Ang kanyang boses ay hindi nagdulot ng pagkabigla sa pasyente, ngunit hindi rin ito binawasan ang katotohanan upang magmukhang mas magaan. Ito ay isang tapat at matatag na tinig na bihira kahit sa mga sistema na inakala kong mas mataas. Hindi ko sinasadya na nagtanong, mula sa aking kinasanayang mundo, kailangan po bang maghintay ng matagal? Tiningnan niya ako ng isang segundo na parang ang tanong na iyon ay bahagyang kakaiba sa konteksto ng emergency room bago sumagot ng magalang para sa emergency cases. Hindi na kailangan pang maghintay, dalhin na po natin siya ngayon. Napakaliit ng pangungusap na iyon, ngunit parang may bumagsak sa loob ko. Hindi lang ito isang sagot sa proseso, parang isang pagpapahayag na dito, ang emergency ay tinitingnan bilang isang tunay na emergency,
Hindi isang bagay na kailangang tiisin ng pasyente dahil ang sistema ay sanay sa kakulangan. Ang pagdadala kay Martin sa X-ray ay mabilis na nakakagulat. Malinis ang pasilyo, malinaw ang mga karatula, handa na ang radiologic technologist. Ginawa ang posisyon ng pagkuha ng larawan ng may kasanayan at pag-iingat sa sakit ng pasyente sa bawat galaw. Nakatayo ako sa tabi. Pinapanood ang lahat na parang isang siyentipiko na nakakakita ng ebidensya na sumasalungat sa kanyang hypothesis, piraso-piraso, ngunit hindi mapigilan ang eksperimento. At nang bumalik kami sa examination room, mabilis na lumabas ang X-ray sa screen. Nakatayo na si Dr. Garcia, may tablet sa kanyang kamay. Ipinakita niya sa akin ang screen. Itinuro ang nabaling buto, ang kaugnay na posisyon, at sistematikong ipinaliwanag na ito ay isang bali sa bahagi ng bukong-bukong na kung saan ang buto ay nananatili pa rin sa posisyon. Walang senyales na nangangailangan ng agarang operasyon. Kung maayos na ayusin at patatagin kasama ang patuloy na pagsubaybay, napakaganda ng pagkakataong gumaling. Nakinig ako sa paliwanag na iyon at naramdaman ko ang kakaiba. Dahil hindi lang ito tamang diagnosis, ito ay isang komunikasyon na malinaw, tumpak, at iginagalang ang katalinuhan ng nakikinig. Hindi siya nagsalita sa akin bilang isang dayuhan na kailangang kalmahin. Nagsalita siya sa akin bilang isang doktor sa isa pang doktor na may tiwala sa sarili niyang kaalaman. Pagkatapos ay sinimulan niya ang proseso ng pag-aayos at paglalagay ng bukong-bukong brace. Napansin ko na lahat ng team ay nagsalita kay Martin sa lahat ng oras. Nagpapaalam bago hawakan, nagpapaalam bago ilipat, nagtatanong tungkol sa antas ng sakit at inaayos ang pangangalaga ayon sa kanyang reaksyon. Walang sino man ang gumawa sa katawan ng pasyente na parang isang clinical na bagay lamang. Ang bagay na iyon ay mas nakapukaw sa akin kaysa sa inakala ko. Dahil nagtatrabaho ako sa isang advanced na sistema nang matagal upang malaman na kapag pagod ang sistema, ang pagiging tao ay madalas na nawawala mula sa sentro ng paggamot ng tahimik. Ngunit dito, hating gabi, sa ilalim ng ganitong presyon, nakita ko ang pagiging tao sa bawat galaw. Habang naghihintay ng mga dokumento at gamot, sinulyapan ko ang paligid ng emergency room. Ang ibang pasyente na Pilipino ay inasikaso ng hindi naiiba kay Martin. Walang sinuman ang pinabayaan dahil lamang sa hindi sila dayuhan. Walang pakiramdam na ang antas ng serbisyo ay tinaasan dahil kami ay isang grupo mula sa Europa. Ang mga larawang iyon ay unti-unting sumira sa huling pagdadahilan sa aking isip. Dahil kung ang lahat ng nangyari sa amin ay hindi isang eksepsyon, nangangahulugan ito na ang pamantayan na ito ay ang sinisikap na gawin ng sistemang ito araw-araw. At saka, dumating ang bill. Tinanggap ko ito na may handang isip para sa isang numerong tiyak na hindi maliit, lalo na kung iisipin ang bilis ng ambulansya, emergency team, X-ray, pagsusuri ng specialist, bukong-bukong brace, gamot, at kumpletong dokumento sa Ingles. Kung ito ay isang pribadong ospital sa Europa o kahit na isang sistema na may nakatagong gastos sa maraming mayamang bansa, mas mataas ang numero. Tiningnan ko muli ang huling linya dahil inakala kong nagkamali ako sa pagbasa. Ngunit hindi. Nagtanong ako muli. Hindi makapaniwala kung totoo ang lahat ng ito. Ngumiti lang ang staff nang magalang at ipinaliwanag na ang gastos para sa mga dayuhang pasyente na nagbabayad ng sarili ay talagang ganoon. Sa sandaling iyon, hindi lang ako nagulat. Naramdaman ko na parang may napakabigat na bumagsak sa istruktura sa loob ng aking pag-iisip. Sa loob ng mahigit 20 taon, lumaki ako sa isang mundo na mahilig magsalita tungkol sa isang imposibleng tatsulok. Mabilis, mataas ang kalidad, abot kaya, makatuwirang presyo, laging may isang nawawala. Ngunit sa gabing ito sa Maynila, may hawak akong ebidensya na nagsisimula ng malubhang pagyanig sa aking dating paniniwala. Tiningnan ko ang papel na iyon nang mas matagal kaysa sa dapat, pagkatapos ay inangat ang aking ulo at tiningnan muli ang emergency room. Maliwanag pa rin ang ilaw. Patuloy na gumagalaw ang mga tauhan ng may ritmo. Ang mga pasyente ay patuloy na inasikaso. Walang sino man ang nagpakita ng pagmamataas. Walang sino man ang nagsabi na mas maganda ang kanilang sistema kaysa sa iba. Ngunit ang katotohanan ay nakatayo sa harap ko ng tahimik at habang mas tahimik ito, mas malakas ito. Nang sandaling iyon, nagsimula akong maintindihan na ang bumabagsak ay hindi lang ang pagdududa ko sa emergency night, kundi ang pagmamataas na tinawag kong pamantayan.
Ito ay ang mindset na nagpapaniniwala sa akin na ang kahusayan ay dapat mayroong European accent, dapat mayroong Western background, dapat lamang makatanggap ng certification mula sa mga institusyon na pamilyar sa akin upang maging mapagkakatiwalaan. Ngunit dito, sa isang ospital sa Pilipinas, hating gabi, nakikita ko ang kahusayan sa isang anyo na hindi humingi ng pahintulot mula sa aking lumang mundo bago ito tunay na umiral. At sa unang pagkakataon, hindi ko na sinubukang humanap ng paliwanag para labanan ito. Tumayo lang ako doon, tahimik, naramdaman ang paglawak ng basag sa aking puso at alam ko na pagkatapos ng gabing ito, kahit gaano ko pa gustong maniwala sa dati, hindi ko na magagawa ng tapat. Umalis kami sa ospital nang hindi pa lubusang maliwanag ang umaga. Ang Maynila sa madaling araw ay may kulay abo na may bahid ng asul na nagpapatahimik sa buong lungsod ng pansamantala na parang nagpapahinga ito bago muling bumilis ang pintig. Maayos nang inasikaso ang bukong-bukong ni Martin. May gamot siya, may payo, may appointment para sa follow-up. Lahat ay kumpleto, higit pa sa inaasahan ko. Sumakay kami pabalik sa hotel na may katahimikan na hindi katulad ng sa pagpunta. Ang katahimikang iyon ay hindi na mula sa pagkabigla, kundi mula sa isang bagay na mas mabigat. Ito ay ang katahimikan ng isang taong nagsisimulang makaunawa na ang ilang ideya sa kanyang sarili ay tunay na bumabagsak. Nang makabalik sa silid, dapat ay humiga na ako agad. Lubos na pagod ang katawan ko, tuyot at mahapdi ang aking mga mata mula sa pagpupuyat. Ngunit hindi ako makatulog. Umupo ako sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, binuksan ang laptop, at ginawa ang bagay na madalas gawin ng isang tulad ko kapag hinahamon ng katotohanan. Sinubukang humanap ng ebidensya para kontrolin ito. Sinabi ko sa aking sarili na ang gabing ito ay marahil isang espesyal na kaso lamang. Ang ospital na ito ay marahil isang eksepsiyon. Ang team na nakita namin ay marahil nagkataon lang na napakahusay, higit sa pangkalahatang pamantayan. O marahil, inasikaso kami ng higit sa normal dahil kami ay isang grupo mula sa ibang bansa. Kailangan kong humanap ng impormasyon, kailangan kong suriin, kailangan kong gumamit ng mga numero upang maibalik ang istruktura ng aking dating paniniwala bago ito ganap na bumagsak. Ngunit habang mas naghahanap ako, mas nararamdaman ko na parang lumalalim ako sa sarili kong sugat. Nagsimula ako sa pangunahing impormasyon tungkol sa sistema ng pampublikong kalusugan ng Pilipinas. Pagkatapos ay lumipat sa pagbabasa tungkol sa mga paaralang medikal, malalaking pampublikong ospital, pagsasanay ng mga specialist, kakayahan sa pag-aalaga ng internasyonal na pasyente, potensyal sa medikal na turismo, mga sentro ng kahusayan sa paggamot ng komplikadong sakit, internasyonal na pananaliksik, hanggang sa impormasyon tungkol sa saklaw ng serbisyo at infrastruktura sa Maynila. Habang mas nagbabasa ako, mas nakita ko ang isang larawan na lubos na naiiba sa aking lumang alaala. Ang bansa na minsan kong inakala na cute at maganda puntahan ngunit hindi pa umaabot sa pamantayan ay may sistema na mas seryoso kaysa sa ibinigay kong kredito. Ang pinakamasakit sa akin ay hindi lang ang pagtuklas na mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa inakala ko, kundi ang pag-unawa na halos hindi ko kailanman sinubukang tingnan. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtuturo sa mga estudyante at nakababatang doktor na igalang ang impormasyon. Igalang ang ebidensya, mag-ingat sa pagtatangi at laging bigyang diin na ang katotohanan sa medikal ay dapat nakabatay sa napatunayan, hindi sa personal na damdamin. Ngunit sa kaso ng Pilipinas, lubos kong ginawa ang kabaligtaran. Hindi ako nagsimula sa impormasyon. Nagsimula ako sa mga lumang alaala, pagkatapos ay pinili ang mga dahilan upang suportahan ang mga alaalang iyon. At dahil ako ay isang tao na may katayuan sa mundo ng akademya, mas mapanganib ang aking bias. Hindi lang ito isang personal na pagtatangi, ngunit maaaring maging isang bagay na maipasa sa iba sa pamamagitan ng autoridad ng posisyon at isang kapani-paniwalang boses. Sa labas ng bintana, dahan-dahang lumabas ang umaga sa Maynila. Narinig ko ang paggising ng lungsod, tunog ng makina, tunog ng busina, mahihinang tunog ng mga tao mula sa ibaba. Isang kakaibang pakiramdam ang lumabas sa akin. Ang lungsod na ito, kagabi, ay ang background ng isa sa mga pinaka-nakakagulat na bagay sa buhay ko. Ngunit ngayong umaga, mukha itong kalmado na halos malambot, na parang hindi nito kailangang talunin ang sinuman, hindi nito sinisikap na patunayan ang anuman. Ito ay nagpapatuloy lamang sa sarili nitong ritmo at marahil ay hindi nagsisikap magyabang.
Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ko kailanman ito nakita ng totoo. Hindi ako natulog kahit isang minuto. Nang dumating ang oras ng agahan, bumaba ako upang makipagkita sa grupo na may mukhang marahil ay mas pagod kaysa sa normal. Ngunit kakaiba, ang pagod na iyon ay hindi nagdulot ng pagkapagod. Sa kabaligtaran, parang pinababa nito ang aking depensa kaya nagsimula akong makakita ng mga bagay ng mas malinaw. Nakaupo si Martin sa mesa malapit sa bintana. Mas maganda ang mukha kahit na may sakit pa rin. Mahina siyang ngumiti sa akin at sinabi, "Kung sa bahay tayo, marahil ay nakaupo pa rin ako sa emergency room na naghihintay." Ang pangungusap na iyon ay hindi sarkastiko. Nagsalita siya na may normal na tono, na mas nagpatahimik sa akin dahil ito ang katotohanan na pareho naming alam. Pagkatapos ng agahan, nagpatuloy ang programa ng grupo. Kahit na kailangang magpahinga ng mas matagal si Martin, iginiit niya na ayaw niyang matigil ang lahat dahil sa kanya. Ginawa namin ang lahat upang maging komportable siya sa paggalaw hanggat maaari. At iyon mismo ang nagpakita sa akin ng isa pang panig ng Maynila. Ang lungsod na ito ay hindi lamang nagpapahintulot sa mga malulusog na tao na mabilis at malayang maglakad, ngunit sinisikap din nitong magbigay ng kaginhawaan sa mga taong nahihirapan sa paggalaw. Ang mga istasyon ng tren ay may elevator. Ang mga daanan ay dinisenyo upang maging accessible sa mga gumagamit ng saklay o wheelchair. Ang mga karatula ay malinaw. Ang mga staff ay handang tumulong nang hindi nagpaparamdam sa tumatanggap na siya ay isang pabigat. Higit pa rito, ang nakita ko sa mga taong nasa paligid ay mas nakapukaw sa aking puso kaysa sa istruktura ng sistema. Kapag mabagal lumakad si Martin, marami sa mga Pilipino ang automatikong lumalayo. Kung may masikip na espasyo, kadalasan mayroong isang ngumingiti at nag-aalok ng daan upang makadaan muna. Kapag sumakay sa tren, halos hindi na kailangang hilingin ang mga upuan para sa mga may espesyal na pangangailangan dahil sa sandaling makita ng mga tao ang saklay o ang mahirap na paggalaw, kusang loob silang bumangon. Walang malaking pagpapakita, walang mukha na naghahanap ng papuri. Ito ay isang simpleng kabutihang loob na nagsimula akong magtanong kung marahil ang tunay na sibilisasyon ay hindi lamang nasa mga gusali ng pamahalaan, mga lumang museo o ang bilang ng mga gantimpala sa akademya, kundi nasa maliliit na reaksyon ng mga tao kapag nakikita ang kahinaan ng iba. Mas inobserbahan ko ang kulturang Pilipino ng araw na iyon, hindi bilang isang turista na naghahanap ng kakaiba, kundi bilang isang taong nagsisimulang subukang intindihin ang espiritual na istruktura ng lipunang ito. Mayroong isang tiyak na kapakumbabaan na nakapaloob sa paraan ng kanilang pagsasalita. Mayroong paggalang na hindi kahinaan, kundi isang anyo ng kaayusan. Mayroong paggalang na hindi nagpapababa ng kahusayan, sa kabalintunaan, nagpapaganda pa ito sa daloy ng mga pampublikong espasyo nang hindi ka panipaniwala. Nanggaling ako sa isang mundo na pinahahalagahan ang kalinawan, pagiging direkta at matatag na sistema. Gusto naming maniwala na ang lambot ay laging katumbas ng kawalang katiyakan, ngunit sa Maynila, nakita ko ang isang iba pang uri ng pagkakaisa. Ang paggalang ay hindi nagpapahina sa sistema. Ginagawa nitong gumana ang sistema nang hindi na kailangan pang saktan ang mga tao. Ang kaisipang ito ay lumampas sa inaasahan ko. Nagsimula akong lumingon sa paraan ng pagtingin ng maraming taga-Europa, kasama ang aking sarili, sa Timog Silangang Asya. Madalas nating hinahangaan ang kulay, pagkain, ganda, madaling pagngiti at serbisyo, ngunit ito ay isang paghanga mula sa itaas na parang tahimik na nagsasabi, "Napakaganda ninyo," nang hindi nagbibigay ng salitang kahanga-hanga ng buong puso. Pinahihintulutan natin ang mga bansang ito na maging lugar ng pahinga, isang eksena ng init, isang kakaibang karanasan, ngunit bihira nating tanggapin na mayroon silang isang bagay na dapat nating matutunan. At iyon ang isa sa pinakamahina at pinakamapanganib na anyo ng pagtatangi dahil hindi ito lumilitaw bilang direktang paghamak, ngunit patuloy nitong binababa ang kabilang panig sa isang mas mababang katayuan. Bandang hapon, lumakad si Lena sa tabi ko habang lumilipat ang grupo mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Hindi siya nagsalita ng marami, ngumiti lang at tahimik na nagtanong, "Ayos lang po ba kayo, inay?" Ang maikling tanong na iyon ay kakaibang nakapukaw sa akin dahil alam kong nakita na ng aking anak ang ilang pagbabago sa akin. Sumagot ako, "Ayos lang," at tumahimik sandali bago nagtanong,
Noong una kang nagsimulang maging interesado sa Pilipinas, ano ang nakakuha ng iyong atensyon? Nag-isip sandali si Lena bago sumagot. Nararamdaman ko po na dito, may lambot ngunit hindi mahina. May kapayapaan ngunit hindi mabagal. At pakiramdam ko po, ang mga tao dito ay hindi nagsisikap na patunayan na magaling sila sa lahat ng oras. Ngunit marami silang nagagawa ng talagang mahusay. Nakinig ako sa aking 17 taong gulang na anak na babae na nagsasalita at naramdaman ko na parang naririnig ko ang mga pangungusap na dapat ay naisip ko na matagal na, ngunit hindi ko kailanman naisip dahil abala ako sa pagprotekta sa aking sariling worldview. Kinagabihan, nang makabalik sa hotel, tumayo ako at tiningnan muli ang Maynila mula sa bintana ng aking silid. Ang parehong lungsod, ang parehong mga ilaw, ang parehong mga kalsada, ngunit ang aking mga mata ay hindi na pareho. Hindi pa ako naging isang taong lubos na nakakaintindi sa Pilipinas sa loob ng 2 araw. Siyempre, marami pa akong hindi alam hanggang sa punto ng kahihiyan. Ngunit isang bagay ang napakalinaw. Ang bansang ito ay hindi na maaaring ilagay sa aking lumang balangkas. Hindi ito isang background ng nakakabighaning Asya na mababaw lamang. Hindi ito isang tourist destination na nagkataon lang na may ilang magandang ospital. Hindi ito isang eksepsyon na maipapaliwanag sa pamamagitan ng swerte, kundi isang lipunan na may tunay na kakayahan, may kaayusan sa sarili nitong paraan, may humanidad na hindi ipinagyayabang, at may sistema na gumagana nang hindi na kailangan ang pagkilala mula sa mga mata tulad ng sa akin. At nang matanggap ko ang puntong ito, kahit kalahati lamang, nagsimula kong malaman na ang nagbabago ay hindi lang ang aking opinyon sa Pilipinas, kundi ang buong pundasyon ng aking pag-iisip. Ang pundasyon na nagsasabi na ang mundo ay may isang sentro lamang, na ang pagiging mapagkakatiwalaan ay may accent at heograpiya, na ang kahusayan ay dapat may rohanang anyo na pamilyar sa akin. Ngayon, malinaw itong nanginginig, at hindi na ako sigurado kung kapag kalmado na ang lahat, gusto ko pa bang buuin itong muli. Sa huling gabi ko sa Maynila, halos hindi ako nagsalita ng marami. Hindi dahil sa pagod mula sa paglalakbay o pagpupuyat, kundi dahil sa loob ko may isang bagay na dahan-dahang nagre-rearrange na parang ang mga ideya na matatag na nakatayo sa buong buhay ko ay inililipat ng isang hindi nakikitang kamay. Tumayo ako at tiningnan muli ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana ng aking silid. Ang kalsada sa ibaba ay puno pa rin ng buhay. Ang mga tao ay gumagalaw pa rin. Ang mga convenience store ay maliwanag pa rin. Ang LRT-MRT ay dumadaan pa rin na parang mga linya ng ilaw na nagkokonekta sa lungsod na ito ng may ritmo. Hindi sinisikap ng Maynila na ipaliwanag ang sarili nito sa akin. Hindi ito kailanman nakiusap na maniwala ako. Hindi ito kailanman sinubukang talunin ako sa mga salita. Ngunit sa huli, winasak nito ang mga pader sa aking puso nang higit pa sa anumang akademikong artikulo o argumento. Lumapit si Lena sa tabi ko nang hindi ko napapansin. Hindi siya nagsalita kaagad. Tumayo lang kami ng ilang sandali, pinapanood ang parehong lungsod mula sa parehong katahimikan bago siya dahan-dahang nagtanong, "Inay, iniisip mo pa rin ba ang parehong bagay?" Napakasimple ng tanong na iyon, ngunit napakabigat na pakiramdam ko ay hindi ko na ito maiiwasan. Kung sasagutin ko pa rin ng malabo, hindi ko lang niloloko ang aking anak na babae, kundi niloloko ko rin ang aking sarili. Binalingan ko siya, at sa unang pagkakataon sa biyaheng ito, pinayagan kong lumabas ang mga salita mula sa kaibuturan ng aking puso. Nagkamali ako, dahan-dahan kong sinabi, at malinaw na sapat para marinig ko ang bawat pantig. Inakala ko na pinoprotektahan ko ang aking anak sa pamamagitan ng kaalaman at karanasan, ngunit sa totoo lang, pinoprotektahan ko ang aking sariling pagtatangi. Nakatitig sa akin si Lena. Ang kanyang mga mata ay walang tagumpay. Mayroon lamang lambot, at iyon ang mas nagpasakit sa akin. Nagpatuloy ako. Tiningnan ko ang Pilipinas na may napakakitid na pananaw. Tiningnan ko mula sa malayo, tiningnan sa pamamagitan ng mga lumang alaala, at tiningnan sa pamamagitan ng malalim na paniniwala na ang mundo ay may hierarchical order na kung saan ang Europa ay laging nasa itaas. Ngunit ang nakita ko dito, lalo na sa gabing iyon, ay hindi isang bagay na kayang tanggihan ng isang taong may integridad sa intelektual. Mahina siyang ngumiti, na parang mas nakahinga kaysa sa natuwa. Hindi siya nagtanong pa. Hindi niya sinabi, "Kita mo na, sinabi ko na sa iyo."
Ang kanyang katahimikan ang nagparamdam sa akin ng isang uri ng pagiging matanda na mas malalim kaysa sa pagwawagi sa anumang debate. At naintindihan ko sa sandaling iyon na isa sa mga bagay na nagpabago sa akin ay hindi lamang ang karanasan sa ospital o ang larawan ng Maynila, kundi dahil ang aking anak na babae ay naglakas loob na tumayo sa harap ng kawalang katarungan ng pagtatangi ng kalmado nang hindi na kailangang sumigaw sa akin. Pagkatapos naming bumalik sa Europa, lahat sa labas ay mukhang pareho. Ang parehong airport, ang parehong malamig na panahon, ang parehong lungsod, ang parehong schedule ng trabaho, ang parehong mga gusali ng institusyon. Ang mga tao ay naglalakad pa rin sa paraang pamilyar sa akin. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig sa pasilyo ay tuyo at maayos tulad ng dati. Ngunit may isang bagay sa aking mga mata na hindi na pareho. Nang dumaan ang taxi sa kalsada na may basang dahon sa gilid ng bangketa, napansin ko ang maliliit na bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Nang pumasok sa medikal na pasilidad at nakita ang karatula na nagpapaalam sa mahabang oras ng paghihintay upang makakita ng specialist, hindi ko na ito tiningnan na may parehong pagtanggap. Ang bagay na dati ay ipinapaliwanag bilang isang kinakailangang epekto ng isang mataas na kalidad na sistema. Ngayon ay mukhang isang pagdadahilan ng nakasanayan. Habang bumabalik ako sa trabaho, mas malinaw kong nakita ang pagkakaiba. Hindi dahil ang Europa ay biglang naging isang mas mababang lugar. Hindi dahil nabigo ang lahat dito, kundi dahil hindi ko na ito kayang tingnan mula sa parehong uri ng kumpiyansa. Nagsimula akong magtanong sa mga bagay na itinuturing nating pamantayan. Gaano kabilis para masabing mabilis? Gaano kagaling ang pangangalaga para masabing sapat? Talaga bang accessible? O niloloko lang natin ang ating sarili na ang kabagalan ay ang presyo ng kalidad, gayong sa ibang bahagi ng mundo, may mga taong kayang pagsamahin ang mga ito ng mas mahusay kaysa sa inaamin natin. Isang linggo pagkatapos ng aking pag-uwi, nagbigay ako ng lecture sa lecture hall ng institusyon ayon sa nakatakdang schedule. Karaniwan, nagsisimula ako sa impormasyon tungkol sa oncology, pinakabagong pananaliksik o mga issue sa patakaran na may kaugnayan sa paggamot. Ngunit ng araw na iyon, binuksan ko ang unang slide na may larawan ng koridor ng emergency room ng Philippine General Hospital, PGH, pagkalipas ng hating gabi. Ang malinis, puting ilaw ay sumasalamin sa makintab na sahig. Ang larawang iyon ay kaagad na nagpatahimik sa silid. Marami sa aking mga kasamahan ay ang pinakamahuhusay na mananaliksik at doktor sa bansa. Marami ang mas matanda sa akin. Marami ang may impluensya sa pambansang direksyon ng medisina. At halos lahat ay sanay na sa pagtingin sa mundo sa pamamagitan ng parehong balangkas na ginamit ko. Humugot ako ng malalim na hininga at nagsimulang magkwento, hindi sa tinig ng isang eksperto na magtuturo sa iba, kundi sa tinig ng isang taong nararapat na tinamaan ng katotohanan. Ikinuwento ko ang aking pag-aalala bago ang paglalakbay, ang pagtutol ko sa aking anak, ang pag-iisip na ang Pilipinas ay isang lugar lamang para sa turista na hindi dapat pagkatiwalaan ang buhay ng sinuman hanggang sa gabing nadulas si Martin sa hagdan. Ikinuwento ko ang tungkol sa ambulansya na dumating ng mas mabilis kaysa sa pinaniwalaan ko, ang tungkol sa emergency team na kalmado at propesyonal, ang tungkol sa malinis at sistematikong emergency room, ang tungkol sa orthopedic surgeon na malinaw na nagpaliwanag at nagbigay ng pangangalaga ng may dignidad, ang tungkol sa gastos na sumira sa mga pagdadahilan na binuo ko sa aking isip. Nang matapos ko ang unang bahagi, tahimik pa rin ang buong silid. Ngunit alam kong mabuti ang katahimikang iyon. Hindi ito pagtanggap. Ito ay pag-iingat. Isang katahimikan bago magsimulang ipagtanggol ng lumang mundo ang sarili nito. At totoo nga, tulad ng inakala ko, isang kasamahan ang nagsalita. Marahil ay isang partikular na karanasan lamang iyon sa isang nangungunang ospital. Ang isang ospital lamang ay hindi maaaring kumatawan sa buong sistema. Ang isa pa ay nagdagdag ng mas magalang. Ang mga bansa na may malakas na sektor ng serbisyo ay karaniwang mahusay sa pag-aasikaso sa mga dayuhan. Hindi na kailangan pang bigyan ng labis na interpretasyon. Ang mga tinig na iyon ay hindi bastos, ngunit puno ito ng parehong bagay na minsan ay nasa akin. Ang pangangailangan na panatilihin ang lumang hierarchical order. Kung noon, marahil ay sasagutin ko ng may emosyon, ngunit ng araw na iyon, hindi ako nagalit. Naramdaman ko lang na nakikita ko ang aking sarili sa nakaraan na nakaupo sa harap ko.
Kaya binago ko ang slide at nagsimulang gawin ang bagay na sinasabi nating lahat na pinahahalagahan natin. Magsalita gamit ang data. Nagpakita ako ng impormasyon tungkol sa istruktura ng medikal ng Pilipinas, pagsasanay ng mga tauhan, kakayahan sa pag-aalaga ng internasyonal na pasyente, kahandaan ng mga nangungunang sentro, pagpapaunlad ng sistema ng lungsod, access sa serbisyo, at maraming indicator na nagpapakita na ang nakita ko ay hindi mula sa swerte o isang espesyal na pagtanggap para sa mga taga-Europa. Nagsalita rin ako tungkol sa isang bagay na kasing halaga ng mga numero. Ang kultura ng pangangalaga sa mga tao, ang paggalang na hindi nagpapababa ng kahusayan. Ang sistema na iginagalang ang pagiging tao nang hindi na kailangan pang gawin itong slogan. Pagkatapos, nagsalita ako ng isang pangungusap na kahit ako mismo ay hindi inakala na lalabas sa publiko. Ang problema ay hindi na kulang tayo ng impormasyon tungkol sa ilang bansa. Ang problema ay hindi natin pinahihintulutan ang mga impormasyong iyon na magkaroon ng parehong bigat sa impormasyon mula sa mundong pamilyar sa atin. Nakita ko ang ilan na bahagyang gumalaw. Nakita ko ang ilan na umiiwas ng tingin. Nakita ko ang ilan na nagsimulang magsulat ng mas mabilis. Ang hinahamon ko ay hindi lamang ang saloobin sa Pilipinas, kundi ang kultural na istruktura ng akademikong mundo sa Europa na tahimik na nagsasala ng pagiging mapagkakatiwalaan mula sa geograpikal na pinagmulan ng napakatagal. Pagkatapos ng lecture, marami ang lumapit upang kausapin ako. Ang ilan ay nag-iingat pa rin. Ang ilan ay nagtanong tungkol sa mga detalye. Ang ilan ay tahimik na umamin na hindi nila kailanman naisip na tingnan ang Timog Silangang Asya sa ganitong pananaw, at iyon mismo ang oras na nalaman ko na ang pagbabago sa intelektual ay hindi kailangang magsimula sa pagwawagi sa isang argumento. Minsan, nagsisimula ito sa isang tao na naglakas loob na sabihin, "Nagkamali ako," ng sapat na lakas upang marinig ng iba. Ngunit ayaw kong matapos ang kwentong ito sa mga salita lamang. Nagsimula akong gumawa ng proposal para sa kooperasyon sa pagitan ng aming institusyon at ng isang nangungunang ospital sa Pilipinas, hindi bilang tagapagbigay, kundi bilang mga mag-aaral na magkasama. Maingat kong isinulat dahil alam kong ang wika ng akademikong mundo ay madalas na nagtatago ng hierarchical order ng maayos. Ang salitang exchange ay maaaring nangangahulugang ipadala ang aming mga tao upang pataasin ang antas ng iba nang hindi sinasadya. Kaya, pinili ko ang mga salita na mas malinaw. Hindi kami pupunta para turuan sila kung paano. Pupunta kami para tingnan kung paano nila ginagawa ang mga bagay na hindi pa namin nagagawa. Kinagabihan, nang patayin ko ang computer pagkatapos ayusin ang unang draft ng proposal, nakaupo ako ng tahimik sa madilim na screen at nakita ang aking reflection doon. Mukha pa rin akong parehong tao, parehong kulay ng buhok, parehong mukha, parehong tindig, parehong posisyon. Ngunit sa loob ko, hindi na ako pareho. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na ang isang uri ng kahihiyan ay maaaring maging pinto sa tunay na paglago. Dahil sa huli, buong puso kong natanggap na ang nagpapatalino sa isang tao ay hindi ang hindi pagkakamali, kundi ang pagpapahintulot sa katotohanan na sirain ang maling paniniwala na pinagmalaki niya. At sa aking kaso, ang katotohanang iyon ay dumating sa anyo ng isang gabi sa Maynila, ang lungsod na minsan kong minamaliit, at ang bansa na wala na akong karapatang tingnan sa dating paraan. Pagkalipas ng 2 taon, bumalik ako sa Maynila sa ikalawang pagkakataon bilang isang guest speaker sa isang internasyonal na kumperensya sa akademya. Ngunit ang pakiramdam ko ngayon ay lubos na naiiba sa unang araw na tumapak ako sa lupain na ito. Hindi na ako dumating na may pagdududa, hindi na ako dumating na may listahan ng mga panganib sa aking isip. Dumating ako na may paggalang na mas tahimik ngunit mas matatag. Sa pagitan ng mga sesyon ng kumperensya, hiniling kong bumalik sa Philippine General Hospital muli para lang lumakad sa pasilyo na iyon ng isa pang beses at kumpirmahin sa aking sarili na ang gabi na nagpabago sa aking buhay ay hindi isang panaginip. Sa malinis, maliwanag at tahimik na pasilyo na iyon, nagkita kami muli ni Dr. Ramon Garcia nang hindi sinasadya. Mayroon pa rin siyang parehong kalmado at matatag na tingin. Nang makilala niya ako, ngumiti lang siya ng bahagya at nagtanong tungkol sa kondisyon ni Martin na parang ang nangyari sa gabing iyon ay isang normal na tungkulin lamang, hindi isang pangyayari na nagpabago sa buong mundo ng isang tao. Ngunit para sa akin, hindi ito naging normal.
Dahil sa gabing tinulungan niya at ng kanyang team na gamutin ang isang pasyente, tinulungan din nila na gamutin ang isang bagay sa akin, ang kakayahang tumingin sa mundo ng tapat muli. Dahan-dahan akong lumabas ng ospital at naintindihan ko nang malinaw na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi kailangang ipahayag ng malakas. Ito ay ipinapakita sa paraan ng pagtrato ng lipunan sa mga tao kapag sila ay pinakamahina. At minsan, ang pinakaluma ay hindi ang bansang minsan nating minamaliit, kundi ang ating sariling puso na ayaw matuto. Kung mayroong aral na natitira sa aking kwento, gusto kong ito ay ang isang ito lamang. Huwag hayaang mas matanda ang pagtatangi kaysa sa katotohanan. At huwag hayaang bulagin tayo ng pagmamataas ng kaalaman sa ganda ng sangkatauhan na malayo sa mundong pamilyar sa atin. Dahil isang gabi sa Pilipinas ay hindi lang nagpabago sa aking isip, kundi ginawa akong isang mas maliit na tao sa tamang paraan at nakakita ng mundo ng mas malawak.